Good morning. Okay, muli salamat sa Panginoon sa pagkakataon na mapag-aralan natin ang kanyang salita. At ngayong umaga, ngayong huling linggo ng September, ay papag-usapan po natin ang ano nga ba ang kahulugan, ano ang kahalagahan ng pagsamba sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga, let's open our Bibles in the book of Isaiah, chapter 6, verses 7 and 8. Hiniling ko po ang bawat isa na magsitindig, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Isaiah chapter 6 verses 7 and 8. Okay? Ready? Start. With it he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for." Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" And I said, "Here am I, send me." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon at kalayaan na pag-aralan po ang inyong salita. Salamat muli sa bawat isa na nandito sapagkat alam ko po na patuloy na kinakausap mo ang bawat isa sa amin tungkol po sa pananambahan. Ang dalain ko po sa umagang ito, patuloy na itama mo ang amin pong pagtingin at ang amin pong pagkilos, ang amin pong pagganap ng pagsamba sa inyo, Panginoon. At sa huling pagkakataon, ngayon pong buwang ito, again, open our eyes and our minds and our hearts, Lord, so that we'll be able to understand kung paano nga ba sumamba sa inyo. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayong lahat. Last week, tinanong ko po kayo, what is the craziest thing that you did for love? No? Ano ang pinakamatinding ginawa ninyo sa pangalan ng pag-ibig? In the name of love. So, marami tayong nakita last week na mga ginawa ng iba-ibang mga tao para patunayan ang kanilang pag-ibig. Ngayon po, ito naman ang gusto kong itanong sa bawat isa sa atin. What is the picture of success? Ano ba ang larawan ng tagumpay para sa atin? Or in other words, how do you find success? Paano mo nasasabi na nagtagumpay ka na? Or papunta ka na sa tagumpay? Ayon po sa ibang mga tao, and I'm sure kayo din, may kanya-kanya tayong definition, or picture ng success. Ang sabi ng iba, pag marami kang pera, hindi lang basta pag may pera ka, kundi pag marami kang pera, you are successful. Diba? Sabi ng iba. Iba naman, when you have real properties, o maraming mga ari-arian, ikaw ay successful na. Next, when you have cars, or vehicle collections, parang yun ang standard ng success pagka marami kang sasakyan. Di ba? Iba naman, pag marami kang trophies and medals, yan ang cabinet of success. Di ba? And then, ang sabi naman ng iba, pag marami kang diploma, pag marami kang natapos, pag yung title mo, ng pangalan mo ay patong-patong, or sunod-sunod, doktor, puro doktor, doctor of this, doctor of that, At yun nga, ganito karaming yung diploma, ang sabi ng iba, you are successful. Okay? At ang sabi naman ng iba, when you have a family, pag nagkaroon ka ng kompletong family, you are successful. Pero alam niyo po, kung inyong mapapansin itong definition or picture ng success na ito, ay nagdidepende sa result. Nakuha nyo? Pagka meron kang ganito karami, at yun nga, depende sa dami. Di ba? At whether we admit it or not, this is the definition of success ng mundo. Kaya ang daming nalulungkot, ang daming nadidepress. Kasi ang definition na alam ng bawat isa, para maging successful, dapat may marami kang, maraming pera, maraming ari-arian,
maraming tinapos, no? Yung mga ganung bagay. Kaya, maraming nadidepress kasi hindi lahat ng tao may ganun. Diba? Kung ganito ang definition ng success, yung marami, no? Siguro marami sa atin ang depressed ngayon, no? Nahihirapan. At sinasabi sa ating mga sarili, naku po, matanda na ako, pero masasabi ko na hindi ako successful. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ngayong umaga, merong ibang picture na pinapakita ang Bible ng success. At ang maganda dito sa picture na to, every one of us can fulfill it kung tayo po ay susunod sa instruction ng Panginoon. Kumbaga, dito sa picture na ito ng success, lahat tayo kaya nating gawin, through the guidance of the Lord. Dito po sa according pala muna sa Merriam-Webster dictionary, it defines success as favorable or desired outcome, attainment of wealth, favor, or eminence. Okay? So ito ang definition ng Merriam-Webster dictionary ng success. Okay? Again, kung mapapansin niyo yung word na outcome, yun lagi, kung ano yung naging resulta ng ginagawa mo. Okay? At dapat ang maging resulta nun, marami. Favorable. Okay? Lahat positive. Paano kung negative? Sa kapila ng pagbigay mo ng best mo, hindi pa rin, hindi ka pa rin hindi ka pa rin ma-promote. Sa kapila ng paggawa mo ng best mo, ganun pa rin ang income mo, hindi pa rin magkaroon ng increase. Di ba? Are you successful? Or failure? So, yun ang mahirap pagka ito ang ating ginawang definition ng success. Marirealize natin na kaunting mga tao lang, iilan lang ang magiging successful. Okay? Karamihan sa atin ay failure. Pero, ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ito ang definition ng Bible of success. Basahin nga po natin. Ready? Start. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Okay. Sa Biblia, ganito po ang definition ng success. Anong sabi niya? Do not let this book of the law depart from your mouth. So alam po natin na pag-aralan natin basta't sinabing book of the law, yan po ay ang Bible. Okay? Ang salita ng Diyos. Anong gagawin mo sa Biblia? Do not let this book of the law depart from your mouth. Ano po ang ibig sabihin niyan? Dapat ito ang lumalabas sa iyong bibig. Dapat ito ang pattern ng iyong buhay. Kung ano ang sinasabi ng Bible. And then, ano pang sabi? You have to meditate on it. When? Or how many times? Day and night. Okay? Then, ano ang magiging result? So that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. See, bakit ko po sinabi na ito applicable sa lahat o pwedeng gawin ng lahat? Sapagkat lahat ng tao, una, ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon at makapagbasa ng Word of God. Di ba? At pangalawa, lahat po tayo ay binigyan din ng kakayahan ng Panginoon na basahin kung ano yung nakasulat. At binigyan din tayo ng Panginoon ng kakayahan para sundin kung ano ang nakalagay doon. And then after that, ang sabi niya, you will be prosperous and successful. So mga kapatid, ngayong umaga, ang gusto ko pong makita natin, ang success sa Bible, ay sa pamamagitan ng pagsunod natin. If I will summarize this, ay ang pagsunod sa Panginoon. Kahit ikaw ay maraming pera, kahit ikaw ay maraming properties, kahit ikaw ay maraming mga sasakyan, kahit ikaw ay may family, pero kung ang pamumuhay mo ay taliwas sa sinasabi ng Panginoon, I'll tell you this,
hindi ka successful. No? Failure ka. Okay? Sapagkat, ayon sa salita ng Panginoon, when you obey the Lord, that's the time you will be prosperous and successful. Okay? Ang Panginoong Jesucristo, nung pumunta siya dito sa lupa, anong sabi niya? I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Okay? So, sabi ng Panginoong Jesucristo, ito yung prayer niya before na siya ay hulihin, before na siya ay mamatay. No, itong sabi niya sa Panginoon, sa Diyos Ama. No, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Okay? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, binigyan kita ng kaluwalhatian sa pamagitan ng pagtapos ko lahat ng pinapagawa mo sa akin dito sa lupa. Okay? And then, ano pa sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8? Basahin niya po natin. Ready? Start. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So dito, ang Panginoong Jesucristo, no, for Him, naging successful siya sa kanyang pagpunta dito. Because He finished God's work. Ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo bago siya mamatay. No? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No? At ano mangyayari sa kanya? Now there is in store for me the crown of righteousness. So, merong reward. Okay? Pagka ginawa mo itong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Dito, kung inyong mapapansin, hindi nila sinabi na I became productive. Diba? Sabi dito, I became productive. After I've done these things, I became productive. Ano po ang aking point? No? Sapagkat, once na sinunod po natin ang Panginoon, hindi po yung result ang dapat nating tingnan, kundi yung process, yung ating pag-obey sa Panginoon. Sapagkat kung babasahin po natin ang Biblia, marami pong mga pinapagawa ang Panginoon dito na in human standards, no, in human standards of success, sasabihin ng mundo ay failure yan. Ang Panginoong Jesucristo, no, di ba, kaya siya pumunta dito para iligtas ang mga tao. Kaya na-turn off ang mga Hudyo sa Panginoong Jesucristo because He died. No? On the cross. No? At inaabangan nila hanggang nakabitin ng Panginoon doon sa krus. Inaabangan talaga ng mga religious leaders, no, ng mga Hudyo, no, na magpapakawala ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Nalilipuli niya ang Roman Empire. Kaya lang namatay ang Panginoon. At sobrang laking turn off nun. No? Pero ang sabi ng Panginoon, before He died, it is finished. Nagtagumpay siya sa kanyang mission. Okay? So, ngayong umaga, mga kapatid, ang nais ko pong makita natin, no, sa atin pong pag-aaral ng pagsamba sa Panginoon. No? Nung first Sunday, nakita natin the call to worship. Nung second, the conviction in worship. Then, last Sunday, the cleansing in worship. At ngayon po, umaga, mga kapatid, nais ko pong pag-aralan natin the culmination of worship or the end result, no? Or the application of worship, no? Ano ang mangyayari sa atin once na atin pong naintindihan at nagawa ang pagsamba sa Panginoon? Nakita natin last time, no, na ang ibig sabihin ng worship ay pagbigay mo ng pagpapauna, no, pagpapahalaga sa ating pong Panginoon. Okay? So what is the culmination of worship? At yan po ang ating titingnan dito po sa umagang ito. Anong relasyon yan sa success? Okay? Okay. Kung titingnan po natin itong Isaiah chapter 6 verse 9 to 10, ang sabi niya, He said, "Go and tell these people,
Be ever hearing, but never understanding. Be ever seeing, but never perceiving. Make the heart of these people callous. Make their ears dull and close their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. Okay, ganito po ang ibig sabihin ng talatang yan. So, for the past 3 Sundays, nakita po natin yung encounter ng Panginoon, ni Isaiah sa Panginoon. No? Nakita niya, nung makita ni Isaiah na napakabanal ng Panginoon, napaka-glorious ng Panginoon, nakita niya yung kanyang karumihan. No? And he asked for forgiveness. At itong seraphims, no, ay kumuha ng baga at nilagay yung baga sa kanyang labi at siya ay nilinis. Okay? And then, yung ating pong pag-aaralan ngayon, ang sabi ay, whom shall I send? No? Who will go for us? Ano ang sabi po ni Isaiah? Here am I. Send me. No? Ako ang iyong utusan. Okay. Ito po. Kung pupunta po tayo dito sa Isaiah chapter 6 verses 9 to 10. Okay? Yung utos ng Panginoon sa kanya, ito. Itong gagawin mo. Ano? Go and tell these people, be ever hearing but never understanding. Be ever seeing but never perceiving. Ano yung sabihin niya? No? Sabihin mo sa mga tao, kahit marinig niyo itong mensahe ko, hindi niyo maiintindihan. Okay? Hindi niyo ako maririnig. And then, ano pang sabi dito? Make the heart of these people callous. No? Gawin mong manhid, no? Ang puso ng mga taong ito. No? Kasi, no, baka pagka naunawaan nila yung mensahe, sila ay gumaling. Ano po ang point dito? Nakakalito siguro to, no? Ang gusto pong sabihin ng Panginoon dito, no? Sa mga, kay Isaiah, sabihin mo sa mga Hudyo, no? Na wag silang manampalataya, ano? Wag nilang pakinggan kung ano yung mensahe ko. Sapagkat ang gusto ko sa mga taong ito na sumusuway sa akin, kasi mga Hudyo that time, hindi talaga nila sinusunod ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang ginawa nila. Ano? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa utos ko. Ang ginawa nila, yung taliwas. No? Wala silang pakialam, no? Kung sila ay parusahan ng Panginoon. Kaya ito ang sinabi sa kanila. Ngayon, ang point ko dito, mga kapatid, ito bang utos na ito ng Panginoon will make Isaiah successful? Will did he ask Isaiah to be successful sa utos na to? Hindi, di ba? Kasi ang message ni Isaiah ay magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. No? Kasi usually, ang utos ng Panginoon, manumbalik na kayo sa Panginoon. Magsisi na kayo ng mga kasalanan. Di ba? Pero dito, ang kanyang utos ay magpatuloy kayo. No? Huwag niyong pakinggan ang aking mensahe. And yet, Isaiah said, send me. Kahit na alam mo na yung utos sa'yo, wala kang converts, no? Walang sasampalataya sa Panginoon. Pero si Isaiah, hindi siya nag-quit. Okay? Ito rin po ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Ang sabi niya, when you tell them all this, they will not listen to you. When you call to them, they will not answer. Okay? So, ganito po ang aking gustong makita natin. I hope na susundan niyo ako. No? Kahit na ano ang iutos sa atin ng Panginoon, no? Dapat sundin po natin. Sapagkat ang measure ng success ay yung obedience natin sa Panginoon. Kahit na yung end result niyan ay parang failure, no, in our eyes. Okay? Kahit na hindi anong tawag dito? Productive ang magiging ending. No, kasi nga ang mentality natin sa success, kailangan marami ang result.
mabunga ang result. Pero here, sa inuutos ng Panginoon, for sure, hindi siya magiging mabunga. Pero ang gusto kong makita natin ngayon, umaga mga kapatid, bakit sa kabila na ganito ang mangyayari? Sa kabila na hindi siya magiging successful in human eyes, bakit nagtuloy pa rin siya maglingkod sa Panginoon? You know why? May tatlong dahilan. Okay. Nung sinabi niya, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And I said, here am I, send me, with the exclamation point. Okay? Ang ibig sabihin, very insistent si Isaiah, please send me. No? I am available. Bakit kaya ganun, ano? Bakit kaya ganito ka-insistent itong si Isaiah? Sa kabila ng, alam niya, again, ulitin ko, na parang hindi magiging successful yung kanyang magiging ministry. Bakit nagtuloy siya? Una, kita po natin. Tatlong dahilan, God has pardoned His sins. No? Ang dahilan kung bakit sa kabila na parang hindi siya magiging successful doon sa assignment niya, pero iniutos pa rin niya ng Panginoon, no? At sa kabila ng pag-utos sa kanya, tumuloy pa rin siya. You know why? Because the Lord pardoned His sins. Dahil pinatawad siya ng Panginoon. Siguro, ano pa rin sa inyo, no? Parang, hindi pa rin natin maging clear sa atin. Alam niyo po, nung naikwento ko na ito sa inyo last time, lagi akong napapalo sa bahay. No? Lagi. No? Napakapilyo ko. No? At sinabi ko sa inyo na, yun nga, merong bilang ang palo during the week. No? First mistake ay isang palo, second, 3, at third ay 5. Lagi kong naaabot yung 5. But you know what? One time, pinatawad ako ng tatay ko. Sabi niya, hindi mo na kita papaluin ngayon. Siguro, napagod na siya. No. Hindi kita papaluin ngayon, pero maghugas ka ng plato. Alam niyo anong ginawa ko? Naghugas ako ng plato. First time ko naghugas ng plato na napakalinis at talagang pulido. You know why? Because my Father has forgiven me. Diba? So, ganito po ang effect, no? Pagka pinatawad tayo ng Panginoon, kahit anong iutos sa atin, kahit na parang hindi natin maisip paano magiging successful yun, no? Kahit hindi natin maisip na kung ito ba ay logical na gawin, pero dahil inutos siya ng Panginoon, gagawin natin. At ang ating motivation, ang ating dahilan, because He has forgiven our sins. Mga kapatid, gaano karami ba ang nagagawa nating kasalanan? Every day. Every week. Every year. No, pagpalagay na nga natin na isang kasalanan lang sa isang araw. So, sa isang taon, 365 sins ang nagagawa natin. Di ba? So, sa tingin nyo, karapat-dapat kaya tayong parusahan ng Diyos? Sa 365 sins. By the way, patawarin nyo pala ako. Last week, mali ang aking math. No? Yung 70 times 7 ay 490 times pala. No, hindi pala 149. Although nasa utak ko ay 490, pero ang sinasabi ko ay 149. No? So, patawarin nyo ako, sana mapatawan nyo ako. No? Pero imagine, ganun kadaming beses mo dapat patawarin ang kapwa mo. No? 490 times. So, ayon nga sa mga Bible scholars, hindi ibig sabihin na magbibilang ka, no? Kasi hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya magpatawad ng kahit nga 10 beses lang eh. Di ba? Ang ibig sabihin, limitless. And only God can do that. No? At sa bawat taon nga na nagagawa nating kasalanan, no? For sure, no? Libo-libo ng mga kasalanan ang pinatawad sa atin ng ating Panginoon. Okay? Anong nangyari? Malamig?
Okay. So, ang sabi dito, with it he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sins atoned for. No? So dito sa verse 7, pinatawad ng Panginoon ang kasalanan ni Isaiah. Hindi ko alam kung gaano karami ang mga kasalanan ni Isaiah, no? Pero pinatawad lahat, no? Sabi niya, no? Your guilt is taken away and your sin atoned for. Mga kapatid, alam niyo ba kung paano magpatawad ng Panginoon? Ang sabi sa Psalm 51 verse 7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. No? Ganyan magpatawad ng Panginoon. No? Yung hyssop daw, ito ay plant, no? Medicinal plant sa eastern countries, na ito ginagamit panglinis ng mga sacred things. Okay? Panglinis at saka, kung halimbawa meron kang skin infection, ginagamit din ito para maging maayos yung iyong balat, no? At marami pang function itong hyssop na to. Imagine, no? Ang gagawin ng Panginoon, lilinisin niya, no? Tapos, sabi niya, wash me. Babanlawan ka, no? Ng Panginoon. At pagkatapos kang linisin at banlawan ng Panginoon, ito ay itsura mo. You are whiter than snow. Okay? Siguro sa picture ay marami tayong nakikita na snow. Sobra talagang puti niya. No? Nakakamangha. Ito po nakakatuwa sa snow. No? Sa simula. Sa simula lang. Sa first day, makakita ka ng snow, tuwang-tuwa kasi puting-puti ang paligid. Pero the following day, mahiinis ka dahil sobrang lamig. No? But the point here is, ganito tayo ka linisin ng Panginoon. No? Sometimes, pag hindi natin mapaniwalaan ito, di ba? Sometimes, sa dami na ng mga kasalanan na ginawa natin, minsan pinagdududahan pa natin kung napapatawad or kaya pa kaya akong patawarin ng Panginoon. Or kaya pa kayang linisin ng Panginoon ang puso ko, ang buhay ko ng kasing puti talaga ng niebe, no, ng snow. Alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, nais ko pong sabihin sa inyo, dahil ito'y sinabi ng Panginoon, ito po ang gagawin niya. Every time we ask for forgiveness, no, sa Panginoon, ganito niya tayo linisin. Kahit gaano karami yung ating kasalanan, kahit gaano kabigat, no, kahit gaano katindi ang iyong kasalanan, when you ask for forgiveness, ito po ang end result. Whiter than snow. Okay? Ano pa ang sabi niya? Sabi sa Psalm 103 verse 12, basahin niya po natin. Ready? Go. Okay, ganito magpatawad ng Panginoon. Ano? As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Mga kapatid, hindi niyo ba naisip? Bakit east and west ang ginamit? Hindi north and south. Okay? Sabi ng isang Bible scholar, kasi yung North Pole daw at saka South Pole, may ending siya. No? Pagka from South Pole, pumunta ka ng North Pole, pagka naglakad ka doon na naglakad, mamimit mo ulit ang South Pole. Okay? But, pagka East and West, wala siyang ending. Hindi siya magmimit ever. Okay? Kaya ito ang ginamit ni King David. Ang pagpapatawad ng Panginoon ay katulad ng pagtatapon ng Panginoon sa mga kasalanan mo from east to west. No? Hindi na siya babalik, hindi mo na siya maaalala. No? Hindi na siya maaalala ng Panginoon. No? Ang ibig sabihin po ng hindi na maaalala, hindi na niya ibabalik, hindi niya iniipon ang iyong kasalanan. Okay? Na parang bang halimbawang, nakagawa ka ng kasalanan niya, humingi ka ng tawad, tapos nakagawa ka ulit, hindi siya sabihin sa'yo ng Panginoon, uy, nagawa mo yung no? Kagagawa mo lang yan last week, no? Hindi siya nag-iipon. Kundi, sabi nila, no, sabi ng Bible scholar na yun, pagka tiningnan mo yung mga inihingi mo ng tawad sa Panginoon,
wala ka nang makikita. It's all empty. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, every time na humingi tayo ng tawad, itatapon niya from east to west yung ating mga kasalanan. At yung ating pong puso ay papuputiin niya na katulad ng niebe or ng snow. Imagine that. Ang lupit ng Panginoong magpatawad. Di ba? Ngayong umaga, paano tayo magpatawad? No? May mga marks ba tayo na iniiwan? No? May narinig akong isang tao, pwede kitang patawarin, pero hanggat nakikita ko tong peklat na to, no? Hindi ko malilimutan ang ginawa mo. At pagka inulit mo pa to, ay may kalalagyan ka. Di ba? Ganun tayo, mga kapatid. Pero ang Panginoon, ganito siya magpatawad. Kaya, mga kapatid, kung ganito magpatawad ang Panginoon, pag may iniutos siya sa atin, na para bang ang utos na yun ay parang imposible na maging successful ka, what will you do? Hindi mo ba siya susundin? No? Hindi mo ba gagawin yung iniutos niya? Kung ganito siya katinding magpatawad. So, ito po ang dahilan. Bakit sa kabila na ang iniutos ng Panginoon kay Isaiah ay para bang hindi siya magiging successful in human eyes. No? Pero sinabi pa rin niya, here I am. Nag-volunteer pa rin siya, send me. No? Parang ang kung ipaparaphrase natin yan, please send me. No? Ako na. Huwag na yung iba, ako na. Ang ipadala mo. Ako na ang suguin. Bakit ganon? Because he was forgiven by God. Mga kapatid, all of us was forgiven by God. No? Pinatawad po tayo ng Panginoon. No? Buhat sa atin po mga kasalanan. No? Nung humingi tayo ng tawad sa Kanya, nung isinuko po natin ang buhay natin sa Panginoon sa Kristo. Gaano karami, gaano kalalim, gaano katindi yung iyong mga kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. And God is telling us to do something this morning. At nawa, katulad ni Isaiah, ganito rin ang ating maging desisyon. Ganito rin ang maging ating tugon sa ating pong pagsamba. Na lahat ng sasabihin ng Panginoon sa atin, lahat ng uutos niya sa atin, ay atin pong gagawin. Hindi tayo magdududa, hindi tayo magdadalawang isip, hindi magdadalawang salita ang Panginoon. We will go. Okay? So, yun po ang una na makikita po natin, no? Na dahilan, bakit sumunod si Isaiah sa kabila na parang hindi siya magiging successful? Pangalawa, God has preserved his life. No? Hindi siya pinatahin ng Diyos. Di ba? Kung titingnan natin ito sa Isaiah chapter 6 verse 5, woe to me, I cried, I am ruined. For I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. So, yun nga po, alam ng mga Israelites, no, ng mga Hudyo, na the moment you see the Lord, mamamatay ka. Kasi nasabi ng Panginoon kay Moses, no? No one can see me and live. So dito, na-realize ni Isaiah na, nakita ko ang kaluwalhatian ng Panginoon. Mamamatay ako. But he did not die. Diba? Because God has forgiven him, God preserved his life. Ngayong umaga mga kapatid, nais ko pong itanong sa inyo, ilang beses na kayong montik ng mamatay? May mga episodes ba sa buhay ninyo na buti na lang, no? Ako, may tatlong pangyayari sa buhay ko na sabihin ko sa inyo, kung hindi preserve ng Panginoon ang buhay ko, then wala ako dito ngayon. Matagal na akong patay. At ang nakakalungkot, baka nasa impyerno ako. No? Sapagkat nangyari po yun nung bata pa ako. Hindi ko pa kilala ang Panginoon. And I thank God
because He preserved my life. Kasi nakilala ko ang Panginoon. No? At isa pala ako sa pinili niya, gagamitin niya na tagapagpahayag ng salita ng Panginoon. Diba? So kayo, ano po ang mga kwento, no, ng inyong buhay na montik na kayo mawala sa mundong ito? I'm sure may iba-iba kayong kwento. And the fact na nandito kayo ngayon, no, ayan po ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa atin. God has preserved your life. No? Yung pagpunta nyo na lang dito, alam nyo bang pwedeng maraming mangyari? Di ba? Ang hindi ko malimutan na aksidente, no, na napanood ko sa TV, yung isang estudyante, nag-aabang lang siya ng no? Nag-aabang siya ng jeep. Papasok sa school. May dumaan na, ano nga yung nag-ano ng samento? Mixer truck. No? Tumumba yung mixer. Tumumba pagtapat sa kanya, tumumba sa kanya. At nabuhusan siya nung samento at saka nadaganan siya. Patay siya. Imagine that. No? Nag-aabang lang siya ng jeep. Hindi niya inaasahan yun. At hindi niya plinano yun. Pero yun nga. Hindi natin alam ang buhay. Diba? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin after tayo mag-worship. No? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin pag uwi natin sa bahay. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin ngayong week na to. No? Every day in our lives is a blessing. No? Sa bawat paggising natin, ito po ay pagpapala, buhat sa Panginoon. At we have to thank God because God is preserving our lives. Sa Isaiah, hindi lang dahil sa nakita niya ang Panginoon, kaya naisip niya siya'y mamamatay. Kundi dahil sa makasalanan siya, kaya siya papatayin ng Panginoon. At may karapatan ng Panginoon na patayin siya. Ganon din tayo, mga kapatid. May karapatan ng Panginoon na parusahan tayo, no? Talagang itapon tayo sa impyerno. But ito po ang dahilan bakit hanggang ngayon buhay pa tayo. Ang sabi sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I'm sure itong verse na to ay very familiar. Marahil ito ay memorize na ninyo. Paulit-ulit na nating nabasa. But alam nyo, every time I look at my life, how the Lord preserves my life, ito ay laging nagkakaroon ng bago, no, maganda, tamang kahulugan sa akin. Ang dahilan kung bakit ako naandito ngayon, hindi dahil sa bata pa ako, no? Hindi dahil sa maingat ako sa mga kinakain ko, hindi dahil sa maingat ako mag-drive, no? Hindi dahil sa magaling akong umiwas sa kapahamakan. No. Ang dahilan kung bakit buhay pa tayo, mga kapatid, sa oras na ito, is because of God's compassion, because of the Lord's love, because of the Lord's mercy. Kaya si Isaiah, no, sa Isaiah, nung siya ay inutusan ng Panginoon, whom shall I send? Who will go for us? Here I am. No? I'm here. Send me. No? Because you have preserved my life. No? May purpose kung bakit buhay pa ako. No? May purpose kung bakit binuhay ng Panginoon sa Isaiah. No? Kaya sana, huwag natin sayangin yung buhay natin. Di ba? Kaya tayo pa ulit-ulit na nililigtas ng Panginoon. Because He is telling us, no, meron akong gagawin sa buhay mo. Kaya pagka preserve niya yung buhay natin, nakaligtas tayo sa isang matinding kapamakan, isipin natin, may purpose ang Panginoon sa atin. May gagawin. Kaya, sana ang maging desisyon natin, mga kapatid, I will not waste my life again. Diba? Kasi minsan, pagka nakaligtas tayo, ay, buti na lang. No? Nakaligtas ako. Tapos ganun pa rin. Hindi mo binabago yung ways mo. No?
Kaya, sa pagkain, no? Sa aming mga driver, no? Sa pagdadrive namin, no? Mahilig pa rin, no? Pumasok sa mga alanganin. Di ba? So, sometimes matututo tayo pag tumama talaga ng matindi. Di ba? Pero mga kapatid, ang dahilan kung bakit po nakaka-survive tayo sa bawat difficulties in life. No? Halimbawa, nasusolve yung mga problema natin, may purpose ang Panginoon. No? At ang nangyari doon, kaya na-preserve ang life natin because of God's mercy. Sabi sa Psalm 40 verse 11, basahin niya po natin. Ready? Go. Do not withhold your mercy from me. May your love and faithfulness always protect me. Ito ang prayer parati ni Haring David. No? Gaya ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, kung may isang hari na laging hinahabol ng kapahamakan at kamatayan, si King David yun. At kung merong isang hari na laging nananalangin sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon, at preserve ng Panginoon ng buhay, it's King David. Ito po ang kanya laging panalangin. Don't withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. Maganda siguro ilagay natin ito sa ating mga bahay. No? Tandaan natin. Ito ang lagi nating ipag-pray. No? Pagkagising natin, bago tayo umalis ng bahay, pag-pray din natin itong prayer ni King David. Okay? So, yun po ang pangalawang dahilan. Bakit sa culmination ng worship ni Isaiah, nung sinabi ng Panginoon na, who will go with us? O for us? Whom shall we send? Sabi ni Isaiah, here I am. Send me. Why? Because God has pardoned my sins. No? Because God has preserved my life. And then ang pangatlo, God has a purpose in His life. Okay, katulad ng sinasabi ko kanina, may dahilan kung bakit tayo hanggang ngayon ay buhay pa. I'll never forget the testimony of Hayden Ko. Siguro kilala nyo si Hayden Ko. At kung titingnan nyo kung ano yung kung nabalitaan nyo yung mga kasalanan na kanyang ginawa. Pero based sa kanyang testimony, 3 beses siya nagpakamatay. 3 beses siya nagpakamatay. At every time na nagpapakamatay siya, nakakaligtas siya. No? At nung 3rd time na nagpakamatay siya at siya ay nakasurvive, na-realize niya na, hey, bakit hindi ako mamatay? No? I have a mission pa. No? I have a purpose in this life. Doon nag-start yung changes sa buhay niya. No? At yun nga, although maraming mga tao ang parang hindi makapaniwala at hindi matanggap na parang ganun-ganun lang. Pinatawad na siya ng Diyos? Ganun-ganun lang? Yes. Basta tumingi ka ng tawad sa Panginoon. God will forgive you. Ang Panginoon ay hindi katulad ng tao na magpatawad. No? Basta't humingi ka ng tawad sa Panginoon sincerely, papatawarin ka talaga niya. Lilinisin ka pa nga eh. Di ba? So, ang sabi ni Hayden Ko, God has a purpose in my life. At mga kapatid ngayong umaga, may purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Na siyang dahilan kung bakit itong si Isaiah ay tumugon. Na-realize niya. No? Nung humingi siya ng tawad, pinatawad siya. No? Nung inisip niya na mamamatay siya, preserve ng Panginoon ang kanyang buhay, na-realize niya, I have a purpose. No? Hindi pa tapos ang aking mission. Okay? Kung babalikan natin, itong verse 8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here am I, send me. So dito nakita ni Isaiah ang purpose ng buhay niya. Okay? May dahilan kung bakit. May ipapagawa pa ang Panginoon. May sinabi ang isang pastor, hindi ko malilimutan. Sabi niya, hanggat hindi pa tapos ang iyong mission sa mundong ito, you are immortal.
hindi ka mamamatay. Kahit magpakamatay ka, hindi ka mamamatay. Hanggat hindi tapos ang mission. But the moment your mission is over, kahit ikaw ay nakaupo lang sa pinakaligtas na lugar, when your mission is over, time is up. Hindi mo na siya pwedeng i-extend. Hindi mo na siya pwedeng ipagpaliban. Because your mission is over. Dito po, mga kapatid, si Isaiah, may mission pa siya. Ngayong umaga, may mission pa ang Panginoon sa bawat isa atin. Kaya tayo ay nagkita-kita ngayon pong umaga. Kaya naandito po kayo ngayong umaga. May mission ang Panginoon sa bawat isa atin. May purpose pa ang Panginoon sa buhay po natin. So, based po doon sa talata natin pong binasa, ano yung mission? May dalawa na pinapagawa ang Panginoon kay Isaiah. Na naniniwala po ako sa umagang ito. Ito rin po ang mission natin. Okay? Ang sabi niya, whom shall I send and who will go for us? So, ang unang mission or purpose ng buhay ni Isaiah ay to be his representative. Okay? Ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, who will go for us? Who will represent us? Okay? Di ba pagka sinabi mong representative ka, anong ibig sabihin? Pag ikaw ang representative, kung ano yung sabihin mo, kung ano yung ipakita mo, kung ano yung kilos mo, yun ang titingnan ng mga taong nakakita sa'yo na kilos ng ng buong family mo, ng bayan mo, ng bansa mo. Okay? Kaya kung masama ang ugali mo, at ikaw ay representative, aakalain ng mga taong nakakita sa'yo na, ganyan pala ang mga taga Mindoro. Diba? Pero kung tayo mabait, mabuti, masipag, yun din. Yan pala ang mga taga Mindoro. Or, mga kapatid, ganito. Ganito pala ang mga taga CGBC, satellite. Ganito pala yung mga followers ni Christ. Ganito pala ang kanilang ugali. Representative tayo, ng Panginoon. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sabi niya, we are therefore Christ ambassadors as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. All of us, mga kapatid, ay ambassadors. Alam niyo po, dati naging pangarap ko din yun. Saan na maging ambassador? Paano ba maging ambassador? Kasi parang, nung nagpunta ako ng Germany, parang nakakatuwa yung position ng ambassador ng Pilipinas sa Germany. May sarili siyang driver, ang ganda ng bahay niya, ang ganda ng office niya. Sabi ko, parang okay, kaya ko yata maging ambassador. Kaya lang, paano ba yun? Diba? Hanggang sa malimutan ko na at na-realize ko na imposible na maging ambassador ako ng Pilipinas. Pero dito, sa talatang ito, ang sabi niya, you are a representative of Christ. At bilang representative ni Christ, anong dapat mong ginagawa? Ang sabi dito, though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. So, tayo daw po, bilang ambassadors ng Panginoon, representative ng Panginoon, dapat ang ating trabaho, is to influence other people to be reconciled with God. Okay? Maging minister of reconciliation tayo. Hindi division, hindi away, di ba? Kundi dapat ang atin pong nasa isip parati ay reconciliation. Okay? Magkaayos-ayos. Maging maayos ang ugnayan. Okay? And then, ano pa ang sabi dito sa Isaiah chapter 6 verse 10? Gusto ko lang makita ninyo ito, Kung sino yung nakita ni Isaiah dito sa vision na to, sa Isaiah chapter 6. Nasabi dyan, make the heart, sa verse 10,
Make the heart of these people callous, make their ears dull, and close their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. 750 years after, okay, si John, yung isa sa mga apostol ng Panginoon Kristo, ito ang sinulat niya. Sa John chapter 12, verses 39 to 41, for this reason, they could not believe because, as Isaiah says elsewhere, He has blinded their eyes and hardened their hearts, so they can neither see with their eyes, nor understand with their hearts, nor turn, and I would heal them. So parang kung titingnan po nito yung context, pareho po siya. Okay? Pero ang nakakamangha dito ay yung sa verse 41. Ang sabi sa John chapter 12, verse 41, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about it. So, sino yung nakita niya na Isaiah 750 years ago? It was Jesus. Jesus' glory. Okay. Kaya, we are ambassadors of Christ. No? Kasi ito yung ipinangaral na Isaiah. No? No? Ito yung utos ng Panginoon kay Isaiah. No? Be a representative of me. Kaya ngayong umaga mga kapatid, we are an ambassador of Christ. We are the ambassadors of Christ. So are we representing Christ well? Or how do we represent Christ? Sa trabaho, no? Sa school, sa inyong community, sa inyong family, no? Since we are followers of Christ, since we are representative of Christ, do we represent Him well? Kaya mga kapatid, nawa maging paalala po ito sa atin. No? Ang purpose ng buhay po natin is to represent the Lord. You don't need to be a pastor, you don't need to be a leader to be a good representative. No? Ang kailangan mo lang, maging follower ni Christ. At pagka sumunod ka kay Kristo, then you will represent Him well. Okay? So yun po ang makita natin. Ang sabi pa dito, anong dapat nating maging attitude? No? Ngayon tayo ay representative, now that we are ambassadors of Christ, what should be our attitude? Ang sabi po dito, basahin nga po natin sa Ephesians 4:1-3. Ready? Begin. As a prisoner for the Lord, then I urge you, be completely humble and gentle, be patient. This should be our attitude as we fulfill our calling, no? Sa pagtupad po natin, no, ng purpose ng Panginoon sa buhay natin. We should, dito, sabi, be completely humble. Magpakumbaba po tayo, maging gentle, okay? Maging patient. Ilan sa atin dito yung talagang masasabi na, okay ako dyan. Pastor, check yan, check. Check. So, bearing with one another in love. At ito ang bago sa akin. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Make every effort. Ang ibig sabihin, it is not easy to keep the unity. Okay? Alam nyo ba, napansin nyo, pag may problema, it's always easy to quit, to parang to go away. Di ba? Yun ang pinakamadali. No? At yun agad ang hindi na ako pupunta dyan. Diba? Sige, hiwalay na tayo. Ayawan na. Diba? Kaya nga sabi dito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, as a representative of Christ, sana yun ang goal po natin. No? We will make every effort. No? Gagawin natin ang lahat ng alam natin, makakaya natin by God's grace to keep the unity of the church, of each and every one of us.
No, ito ay aming pinag-aaralan sa aming baptismal class, no? Na pagka may mga narinig tayong mga chismis, no? Chika. Ganito ang inyo pong gawin. Halimbawa, may nagsabi sa iyo, alam mo bang sabi na itong taong to, ganito ka daw? Ganito yung advice ko. Pagka ikaw sinabihan ng ganun, ito ang dapat maging tugon mo. O sige, kung totoo yung sinasabi mo, samahan mo ako at i-confirm natin kung totoo nga yung sinabi niya tungkol sa akin. Pag sinabi niya, ay, wag mong sabihin, wag mong gagawin yan. Mga kapatid, huwag kayong maniwala. Yun ay chismis. Pero pagka sinabi niya na, sige, samahan pa kita. Then, pumunta ka ayusin. Hindi yung para pag napatunayan mo sinabi niya nga, awayin mo. No? At mag-break na kayo. Nakuha niyo po yung aking point. No? So, again, hindi po madaling gawin yun. Kasi our initial reaction, no? Pagka tayo po'y sinaktan, no? Ang ating initial reaction ay to retaliate. No? Manakit din tayo. Ang biyaya ng Panginoon, ang pwede niyang gawin sa atin, no? Ay pag sinaktan tayo, ang ating reaction ay makipag-ayos. No? That's God's grace. At yun ang gusto ng Panginoon na ipamuhay po natin, mga kapatid, bilang representative ng Panginoon. Okay? Sana hindi tayo palaaway, kundi lagi tayong pinagmumulan ng pagkakasundo. No? Yun yung kasabihan na sana wag kang maging part ng problem, no? Kundi maging part ka lagi ng solution. Yun lagi ang nasa utak mo. How can we solve this? No? Paano natin maaayos ito? Okay? So tayo po mga Christian, saan sa atin yan makita? Hindi lang dito sa church, no? Sa trabaho, no? Sa school, sa family, sa community. Sana tayo po ay maging ministers of reconciliation. Okay? And then, ang panghuli na purpose ng Panginoon sa buhay natin, hindi lamang maging representative niya, but to reveal His will to others. Ipangaral natin, ipahayag natin, ano ba ang kalooban ng Panginoon, no? Sa bawat isa. Okay? Ang sabi sa Luke chapter 24, verse 47, ang sabi dito, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to repent, manumbalik sa Diyos. No? Katulad po ng naranasan na Isaiah, he was forgiven by God. No? His life was preserved by God. At pinakita ng Panginoon kay Isaiah that God has a purpose in his life. Ito pong tatlong bagay na ito ang pwede nating ibahagi sa iba. That is God's will. No? It's God's will na patawarin tayo ng Panginoon. Na i-preserve yung buhay natin. At ipakita yung purpose ng Panginoon. Yun pong dapat nating ihayag sa mga tao. No? Ang sabi pa dito sa Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Okay? So ito daw, magandang balitang ito, no, ay ipapahayag sa buong mundo. At pagka narinig na ito ng lahat, then the end will come. Okay. Pansinin niyo po ito, no? Ang sabi diyan, this gospel will be preached in the whole world. Hindi niya sinabi na this gospel will be accepted by the whole world. Kuha niyo po ang punto ko. Kasi sometimes we feel nga we are a failure pagka nag-share tayo ng gospel tapos ni-reject niya, no? Hindi siya naniwala. Parang we feel that failure tayo. No? Kaya hindi mo na siya uulitin ulit. Kaya iisipin mo na, baka hindi pa ako ready. Hindi pa ako ganun kagaling. No. Ang gusto ng Panginoon sa atin is to reveal, to share. Sabi dito, to preach. Yung
Yung pagtanggap ng mga tao, yung conversion ng mga tao, it's not our role. No? It is God's role. No? Yung makonvincein sila na isuko ang buhay nila sa Diyos, ang Diyos ang may part nun. Hindi natin part. Hindi natin kaya yun eh. Ang kaya natin is to share what we have experienced. Okay? Pinatawad tayo, no? Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at meron tayong purpose sa buhay na ito. Alam niyo po, ito ang pinakamagandang balita na pwedeng marinig ng isang tao, that God will forgive you. God can forgive you. No? And God can give you eternal life. No? And you have a purpose in this life. Hindi ka aksidente sa buhay na ito. May purpose ka. At yun ay makikita mo sa salita ng Panginoon. At mga kapatid, ngayong umaga, kung babalik tayo doon sa picture ng success, sa mata ng Panginoon and in the Bible, success is not sa production. Success is in the process. No? Kaya nga, ito ang aking makita natin ngayong umaga, no? The culmination of worship, no? Once na makita natin, maranasan natin yung pagpapatawad ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon, no? Dapat ang end result po ng ating worship is we will obey the Lord, no? Nakita natin yung tatlong dahilan, no? God has pardoned his sins, preserve his life, and God has a purpose in his life. Ano yung purpose? To be his representative, to reveal his will to others. And as I close, no? Gusto ko tandaan niyo po ito. The ultimate and most satisfying success is when you do and finish God's purpose in your life. Wala na pong iba. This is the ultimate, no, and most satisfying success. Pag ginawa natin ang kalooban ng Panginoon. Ngayong umaga, are you doing the will of God? No? Are you in the will of God? No. Kung sa umagang ito, wala tayo sa kalooban ng Panginoon, we will never experience success. But once, no, we decide, no, na lumakad sa kalooban ng Panginoon, we will experience the ultimate, no, and most satisfying success in life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming napag-usapan. Salamat po sa bahaging ito na aming pinag-aralan ng isang buwan. Thank you for teaching us how to worship you properly. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong awa, ang inyong biyaya ay napakayaman sa bawat isa amin. Thank you for your forgiveness. Thank you for preserving our lives. And thank you, Lord, sapagkat ang bawat isa ay pinagkalooban mo ng purpose sa buhay na ito. Help us to find our purpose and help us to fulfill this purpose of yours. Nawa, Panginoon, ang bawat sa amin ay matagpuan, maranasan ang totoong tagumpay. At yun po ay pagsunod at pagtapos ng kalooban mo po sa bawat isa sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po dadako sa ating